Magandang araw mga lods. Yan. Kaya sa araw na to, siguro stop na yung pagka-upload nito, stop na yung mga mag-e-entry mga lods. Siguro okay na kasi baka mabisi ako madelay yung natin para kung loobin baka bukas tirapol na natin to. Kaya sa mga mag-e-entry, mga idol, stop na. Okay na yun. Kaya lang wala yung baliktaya mga lods. Tapos ang itatopic natin ngayon yung request ni Lods Rodolfo Toralba, yung patungkol daw sa mga yung kulay ng ilong sa siring, kung ano ang gender ng isang parakeets mga lods. Let it bang, bang. Magandang araw mga lods. Yan, ngayon na natin yung raffle natin na baka ma-raffle na bukas to. Kaya sa oras na to tigil na yung mag-e-entry. Siguro kung gusto nyo yung susunod na lang. Kaya nasabi ko, sana pagka-entry ganyan pagka-open ng entry kagad kayo, kasi pag hindi kayo makakasali. Sayang mga lods. So ngayon ganito mga lods, babanggitin ko yung mga pangalan ng mga lahat na sumali. Tapos pag hindi nyo narinig ang pangalan nyo, umano kagad kayo mag-comment para maayos natin. Kasi mga lods, pag naibola to at hindi kayo umimik, walang yun mga lods. Kasi pinapenalty ko yung sarili ko na pag nagkamali ako na hindi na ilagay ang pangalan nyo, kasi minsan nagkakamali tayo mga lods kailangan umalma kayo mga lods. Pag hindi narinig pangalan nyo, alma kayo. Okay, minsan ulitin nyo, baka namali lang kayo ng kasi hindi natin maiwasan yan mga lods. Kaya lagi kong sinasabi, kasi pag hindi kayo umimik at naibola to, wala yung pangalan nyo, hindi ako magbibigay ng penalty mga lods. Kasi yan, para ka ring nanalo. Yung sinasabi ko na yun pero hindi naman tatlong pares. Instant panalo ka. Basta instant panalo ka. Bukod pa dun sa mananalo. So yun, ganun ang natin. Kaya kailangan umimik kayo. Pero naman ang Diyos mga lods, sa ilang beses ko na binanggit tong mga pangalan, wala namang umiimik. So ibig sabihin, okay yun. Diba So i-recall na natin ulit mga lods. Ayan, ang unang-una si Vincent Viñarao, bali 9 entry. Edgar de la Cruz 12 entry. Romeo Tampuyat 3 entry. Densky Paracale 3 entry. AC Marcelino 3 entry. Amado Catubay 9 entry. Daryl Cananes, 3 entry. Timo J. Dilin 3 entry. Alex Tamayo 3 entry. Aris Daguhoy 3 entry. Romeo Ascaraga 3 entry. Tsaka yung huli si Pascual Cristobal Galicia, 6 entry. Ayan. Totally may listahan ako rito mga lods kung namali ako ng bigkas, pero nakalista to. Sigurado sure ball yung rito. Pero siyempre imik din kayo para Yan. Yan yung kauli-ulihan si Pascual Cristobal Galicia Jr. Yan. Di ko nga kagad nakita to kasi medyo busy ako kagabi mga lots. Pero tumingin ako ng madaling araw na yata, nakita ko. Kaya yan mga lods, sinasara na natin yung ating parapol. Kung loobin bukas, kung walang aberya, i-raffle na natin. Tapos kung kaya nating i-deliver din yung araw na yon, i-deliver natin. Pero kung malapit kayo lods, malapit ka lang, punta ka dito, o kaya bahala na kung depende na.
Ang pinaka-partida ko pag pumunta rito, yung 100 na itinaya nyo, ibabalik ko. Yan, ganyan ang partida natin. So sana maliwanag yun mga Lods. Good luck sa mananalo. Yan, kasi isa lang pala yung mananalo. Yung pre pa yung dalawa yung mananalo. Susunod pa yon. Ayan, good luck mga Lods. Kung sino yung pala rin sa inyo. Tapos, yung nagtatanong ng kung magkano yung matured. Ganito mga idol. Pag gusto nyo magtanong, yan, tama yun. Mag-comment kayo dyan. Tapos, punta kayo sa messenger. Yung messenger ko, laging nasa description. I-click nyo lang yung more dyan. Pasukin yung channel ko. I-click nyo lang yan. Yan, makikita nyo yung messenger ko. Junior Pabalan. Yan. Doon kayo magano kasi iniiwasan nating makasagasa ng presyo ng iba mga Lods. Anong ibig kong sabihin? Maaring mataas yun sa atin, ang presyo. O maaring mababa yung presyo natin. Ganon. Kasi ako paiba-iba ako ng presyo mga Lods. Pag medyo natuwa ako sa'yo, mababa presyo. Diba no? Karamihan naman natutuwa ako. Kaya yun talagang... Kasi may pumupunta rito, minsan nagchat-chat. Punta, minsan magchat-chat, gano'n na Lods, ito lang yung pera ko. Diba, no? Mararamdaman ko naman sa tao yun na talaga, pinagbibigyan ko yun halos totally dinidiscountan ko na maganda yun. Kaya kung sasabihin ko yung presyo ko dyan, yung tanong nyo mga Lods, alimbawa, ganito. Yung budget kit sa pet market 700 to 800 halimbawa lang yun tapos ako ibibigay ko ng 600 o 500, pagagalitan tayo mga Lods, di ba no? Kung halimbawa naman ang budget kit 800, sabihin ko naman sa inyo pag bumili kayo 900 o 1,000, hindi naman patas yun, di ba no? So, para maiwasan natin, kasi yung mga ibon, mga Lods, para maiwasan natin yung ganun, yung hindi magandang pagkakaunawaan sa pag-iibon, iwasan natin yon. Kasi depende yan sa breeder, tsaka sa mga ibon. Kasi ako, hindi naman sa mga Lods, yung ibon ko, alaga talaga to. Talagang para kang nag-alaga ng bata, hindi lang hindi ko siya tinuturing na pambenta mga Lods. Pero kailangan nating i-out kasi siyempre kailangan natin ng patoka. Yan, kagaya niyan, di ba? Mamimigay tayo bagamat So kaya tayo mamimigay kasi para naman maranasan nyo na sabihin nyo puro na lang entry, di ba So kita nyo, nagpa-entry ako ng 3 pares, may bayad, di ba may bayad yung entry. Tapos mamimigay naman ako 4 na pares libre ako, di ba mga Lods So mas lamang yung free kung tutuusin, di ba mga Lods. Kaya yan siguro ganito ang gagawin ko kasi may merong gustong kumuha. Yan, problema ko ngayon, kulang yung babae. Kaya lagi ko na sinasabi na na maaaring 3 kak, 1 hen, di ba Tapos tagilid pa yata mga Lods na na yung sabi ko, di ba tigda 2 pares. Siguro ganito, pag medyo naipit ako, siyempre mga Lods, ganito. Priority natin yung may kukuha rito para may pampatoka. So wag naman kayo mag-alala kung sakali na ibigay ko lang na iparapol ko lang 1. Pero 2 pares yun ang siguro ang gawin ko na lang, magpaparapol uli ako. Antayin ko lang na may bumaba uli, parapol uli ako, ganun na lang pag hindi ko nagawa. Pero kung nagawa ko naman na iparapol lahat yon, paparapol natin yung mga Lods ng libre mga Lods. Kaya sana yung mga sumasali sa libre, di ba
Minsan magsanay naman kayo mga lods na. Minsan sali rin kayo sa may entry na may bayad para itaguyod natin ang ating mga parakits mga lods. Kasi siyempre kumakain din yan. Di ba, no? Malakas kumain yan mga idol. Yung alaga ko kasi dami nila eh. So yun mga idol, sana parang lang, hanggat hindi tayo kumakabig dito sa YT na to, give and take lang muna mga lods. Ngayon, pag lumakas na, ngayon, wala na kayong aalalahanin mga lods. Ang gagawin ko, padagdag pa yung kasi wala man ako ibang gagawin sa vlog ko mga lods, kundi pag kumikita pag may kita na tayo, kundi mamigay lang ng mamigay, di ba, no? Malay, makapamigay pa tayo ng rito, house, di ba, no? Sino yung walang house dyan? House ng ibon mga lods, hindi house ng tao, ibon lang. Yung cage lang ng ibon, yung bahay ng ibon mga lods. Ganun yun mga lods. Kompleto pa yun. May pugad pa yun mga lods. May pagkain pa yun. Kumbaga grocery. Kumbaga, di ba, no? Ayan. Ganun lang mga idol. Siguro malinaw na yun mga lods. Abang-abang kayo. Kung loobin bukas, tayo, kung kaya nating i-raffle na natin yon mga idol. Ayan. So ngayon, punta na tayo sa ating topic. Baka humaba pa tayo ng humaba mga lods. May nag-request na ka-lods natin. Daw, sabi niya, lods, i-topic mo naman yung yung tawag nito, yung sa ilong, yung sirin nga. Siya, sinendan pa ako ng picture. Totally, may mga reference naman akong ganito, mga lods. Kaya lang, siguro, hindi napanood ni Lods yung video na yon. Totally, 3 beses ko na yata yan, mga lods, tinapik. Siguro, humaba man ng konti ito, para ito sa mga UB. Pero sa mga veterans mo, na to? Okay na to. Ngayon, ito yan. Ano ba yung yung pagkakakilanlan ng female at saka male na na mga kids o para kids or budgergar yan. Ano yon yung pagkakakilanlan. Punta muna tayo sa male o sa lalaki mga lods. Umpisahan natin sa bata. Diba, no? Totally yan mga lods. Ako personal sa akin. Bata pa yan, nakikita ko na yan. Kaya lang, pang veterans move yun. Pero sa mga basic, ganito mga lods. Paano makikilala ang male na o cock na para kids? Ito yan mga lods. Para hindi kayo magkamali, mag-umpisa kayo sa 2 to 3 months. Yung mga bago. Sa 3 months nyo umpisahan, 2, kahit pwede na rin 2 months. Pero maganda 3, 2 to 3, yan. So ang pag bata pa, ang male na yung gender niya, yung male siya, kulay pink yan mga lods. Kulay pink. Halos kamukha siya ng ng female. Kasi yan dalawang bagay lang yan. Pink at saka puti, yan. Yan, talagang sila, kung hindi mo kabisado, malilito ka. Pero habang nagkakaedad dyan, pag patungtong na siya ng 3, 4, nagiging yung pink, tatakbo sa violet. Ayan. Nagiging violet siya. Tapos, nagiging dark violet hanggang sa maging kulay blue siya mga lods. Either na maging dark blue siya o light blue. Ayan. Totally sunod-sunod dyan. Pink, violet, dark violet, light blue, dark blue. Yan. Ganun lang ang takbo nun mga idol. Pero wag nyo nga alisin. Minsan, depende sa mutation yan. Kagaya ng mga ino, nagbabago yung mga ino, mga lods. Ang ino, may time na kahit matured na siya,
kulay pink pa rin. Tapos may time naman nagiging blue siya. Pero matured yun mga lods. Ayan, yan yung mga palatandaan dyan. Kaya hindi porket nakita mo puti, babae. Hindi, mali yun. Kasi may male na minsan puti. Nagbabago-bago yan mga idol. Ayan, depende sa mutation. Pero kung basic lang yung ibon mo na normal mutation, so basic na basic yun. Makikita mo, magiging blue yan. Pink to violet to blue. Ayan, tapos magdadark lang yan. So, ganun lang yan mga lods. So, ngayon, punta tayo sa sa female. Ayan. Ano ba ang palatandaan ng female na parakeets? So, gaya na sabi ko kanina, sa umpisa, parehas pink yan. Minsan parehas puti. Yan. Di ba, no? So, sa unang nila, kahit may balahibo na yan, malilito ka kung hindi ka sanay. So, ngayon, yun nga, gaya na, pag tumutong ng 2, papunta sa 3, yung yung female sa common yung normal. Common na pagkakakilanlan, nagiging light brown. O kaya pumuputi ng todo. Yan. Tapos yung butas ng ilong, yung pinakabutas ng ilong niya puti yun. Yan. So yun. Mula sa parang pink na puti, tapos minsan puputi ng puputi yan. Tapos magiging light brown. Hanggang sa pag nag-mature na siya, brown na siya, tapos hanggang sa halos itim na brown na siya mga lods. Parang alam mo yung sunog na brown, ganon. So, yun yung common. Ano naman yung uncommon sa female? Ito yun. Ito yung pinagkakahirapan ng iba. Merong female, mga lods, na kagaya ko, meron ako rito, opaline siya. Kung titingnan mo, akala mo lalaki siya kasi blue. May blue siya na may halong puti na may halong brown. Parang 3, 4 na kulay ang ilong niya. Pero ang nakikita mo lamang yung blue. So ngayon, pag nakita mong ganyan yung akala mo lalaki pero babae yun mga lods. Ayan. Diyan maraming nagkakamali dyan. Minsan naman parang siya, violet din siya. Pero isa lang ang palatandaan na babae yan. Tingnan nyo yung butas ng ilong mga lods. Puting-puti yun. Ikumpara sa lalaki, hindi masyado. May puti rin yun sa lalaki. Sa may mismong butas yung sa may bukana ng butas ng ilong niya. Yung sa male, may puti yan pero hindi masyado ang pagkaputi. Minsan wala. Samantalang yung hen, makikita mo talaga yung pagkaputi niya. Tapos, pag tinitigan mo siya, kahit sabihin mo may pagka-blue yan, may pagka-violet na halo-halo yung kulay niya. Akala mo lalaki siya, pero yung butas ng ilong niya, puti. Puting-puti yun. Kahit anong maging kulay pa siya, yung butas ng ilong, puti. Yan. Yun yung mga kakaiba. Minsan puti lang siya, mga lods. Butas ng ilong, saka yung niya, puti. Minsan naman, parang may pagka-violet. Totally yan sa pag-iibon ko, alam ko na yan. Kaya minsan may ka-lods dito. Sabi niya, lods, although hindi naman disclaimer lang. Hindi naman natin talaga may iwasan na pagkamali tayo. Pero eto yon, ito kwentuhan lang May mga ka-lods, sabi niya, lalaki yung naibigay mo. Pero nung nagkaedad yung ibon, babae daw. Kasi daw sabi niya, napansin niya rin babae. Kasi akala nila babae, lalaki kasi nga blue yung ilong. Ganun yun mga lods. Kasi malalaman mo lang na yan pag matured na kung talagang lalaki yan, hindi itlog yan. Kahit anong gawin mo, matanda na, hindi siya umiitlog. Yun, confirm na talaga. Pero kapag makikita mo yan, sinusubuan ng kasi yan Although, hindi may aalis, pares nagsusubuan ng lalaki. Kaya lang, kung babae yun, makikita mo may mapapansin ka iba. Tapos didi pa. Dumidi pa yan. Kaya, yun yung mga uncommon. Kaya minsan, pag nakita yung ganyan yung ilong ng alaga nyo, huwag kayo mawalang pag-asa kasi baka
nalilinya siya sa ganon. Kasi ang common, pink, tapos mamumutit, tapos parang may pagka nga magiging brown. Yan, common yun. Ganun lang mga idol yung ano, yung pagkilala sa mga ano, yan, yung sa mga ibon natin na alaga. Yan, ito para sa mga ano lang sa mga newbie yan. So tapos dagdagan ko na rin para maiba na nga kasi pang ilang beses ko nang inano to, tawag na ito. Ilang beses ko nang tinapik to. Yung itong topic na to, ilang beses na to eh. So ngayon dagdagan natin mga lods sa yung ano sa African na lang. Yan, para maiba naman na kung sakali halimbawa gusto mong pagsabayin, meron kang African, meron kang parakeets. So dual na tong video na to mga lods. Ito mabilisan lang, di ba no? Sa kak, ito ano to mga lods ayun lang sa pinagbasihan ko lang sa akin yung napaitlog ko. Yung kak o male na African naman, ito sa African tayo. Yung sa ulo niya mga lods, pabilog. Yan, mabilis lang to mga lods para ano kasi mahaba na yung video. Pabilog yung ulo niya. Tapos yung toka, medyo maliit. Yan. At medyo maliit ang size kaysa hen. Yan. May pagkapa ano rin. Basta maliit yung toka. Maiksi. Tsaka medyo malapad yan. Ikumpara mo sa ano, ikumpara mo sa female. Tapos yung perfect niya, maliit, masikip. Di ba, no? Mga basic lang to mga lods sa base lang sa napag-aralan ko. Although merong mga perfect na maluwag kahit kaksya, kaya minsan sumasablay din to pero ano ako na tsambahan ko lang, sinishare ko lang sa inyo. Tapos ang kak, malalaman mo siya yung nagsusubo sa hen. Yan yung mga palatandaan, malalaman mo siya yung nagsusubo. Tapos ang buntot patulis. Yan. Yan yung isa sa palatandaan na kak yung alaga mo African. Yan, yun lang muna kasi paiksayin natin kasi mahaba na yung video natin. Sa hen naman, ano palatandaan? Sa hen, una-una matapang yan. Mapapansin mo, mas matapang siya sa kak. Kaya kadalasan, napapatay yung kak. Kasi pag yan mature na at hindi marunong yung bata yung pinaris mo, gusto nang magpabembang, yun, papatayin niya yan pag ayaw bembangin, mga lods. Tapos sa ulo naman, flat ang ulo. Ikumpara mo sa lalaki. Kung yung lalaki pabilog, siya naman flat. Ayan. Tapos sa tuka naman, malaki ang tuka. Ayan. Mas malaki ang tuka kaysa sa kak. Yan yung isang palatandaan doon. Tapos yung perfect niya, pag inano mo yung daliri mo, kasya yung daliri mo at malambot. Yan. Ayan. Ano pang palatandaan? Isa pa pag binigyan mo ng malunggay, mahusay. Yan. Mahusay magbalat at tinatapos niya mula sa dulo, mula sa umpisa hanggang dulo tatapusin niya. Kasi nagbabalat din yung lalaki pero hindi niya tinatapos. Parang gumagaya lang. Ganun. Tapos pag nakadapo sa perts, dapang-dapa. Yan. Tapos saya dampuit. Yan ano pa? Ang buntot, pag sa buntot naman, malapad. Yan, malapad ang buntot na lods. Pero ako sa naobserbahan ko, ito, may idagdag ko lang. Siguro, pag ang ibon mo, mga 5 months na, tingnan mo, hawakan mo yung ibon, huliin mo, yung African. Tingnan mo yung buntot. Ito
Di ko masabing accurate, pero ito yung pinakamalaking pinagbatayan ko eh. Ang hen, malapad ang buntot, mga lods. Kahit dito ka lang minsan tumingin eh. Ang hen, malapad ang buntot. Tapos, ang cock, patulis. Ayun, yun ang isang napakalaking diferensya nila. Ayan, mga lods, siguro, dinagdag ko lang to. Sapat na siguro yan para, pagbigyan natin yung kasi kung may alaga ka lods, yung nag-request na ito, shoutout sa'yo lods, si Rodolfo Toralba, yan, shoutout sa'yo. Ayan, baka mag-alaga ka ng African, yan, palatandaan ka na. Although ito, mga lods, malalaman nyo lang to pag meron kayong mga alaga, pag marami na. Pero minsan, pag isa lang ang alaga nyo, isang pares o dalawa, minsan mahirap din. So ako, kaya nakita ko to, kasi nakita ko yung pagkakaiba nila. Di ba, no? So yun siguro, mga lods, siguro okay na yun para makilala natin yung gender ng ating mga alagang parakeets at saka alagang African lovebird, mga idol. Yan. Siguro sa mga susunod, pag marunong na tayo rito, ako mga lods, maamin naman tayo ron. Hindi naman tayo veterano sa African. Mutation nga yan, hindi ko pa kabisado eh. Kasi gusto ko pa talaga yung parakeets. Sa parakeets lang ako talaga. Pero malay, pagdating ng araw, mapag-aralan natin yung neto, yung paano magparami. Ano bang tamang diskarte, di ba, no? Kasi kahit pa paano, may experience na tayo sa parakeets, mga lods. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna. At maraming salamat. Abang-abang kayo sa sa tawag nito, yung yung raffle natin. Sana bukas mai-raffle na natin. At good luck sa mananalo, mga lods. Okay, mga lods, maraming salamat. Yung mga hindi pa nakasubscribe yan, subscribe na, mga lods. Okay, bye-bye, mga idol.